So, simulan na natin ha. Kasi ito nga sagutan eh. Sabog siya nung narinig niya kasi wala pa na kaming nakikitang ganun eh. Ayun, yun ang sabi. 'Di ba? Tapos sabi naman ni Paulo, ako pa talaga sinabihan mong hay at sabog, Secretary John Vic. Ako? O baka nagkamali ka lang ng tinutumbok at gusto mo talagang sabihin ay yung mga nasa Malacanang. Oh, ako muling namigay ng bansag. Ako ang muling mamigay ng bansag ng hay at sabog. Baka mas mabuting tumingin ka muna sa salamin. Sabi ni Paulo Duterte, nandoon sa sagot sa mga bobo. Bobo eh no, ang binibintangan ni Paulo Duterte yung yung mga taga Malacanang daw. Mas maganda raw tumingin ka muna sa salamin. Baka makita mo yung sagot. Pag sa salamin nandun ba yung mga taga Malacanang? Makikita niya sarili niya. Bobo talaga to, walang yato. No? Isang salita, isang sigalot. Bakit kasi sabog naman kasi? Naman, Secretary John Vic naman eh. Yun tuloy naging sentro ng bangayan eh. No? Dapat ang pag-usapan, may warrant na ba? O wala pa? Di ba? Napansin nyo ba? No, sometimes yung main accusation isn't what dominates the conversation. Minsan, salita lang, yung isang salita lang can completely change the narrative. Naging iba tuloy yung discussion. Si Secretary John Vic naman eh. Inaano mo kasi kaya yan yung talagang eksaktong nangyari dyan. Nung sabihin ni Secretary John Vic Remulla, no, na si Paulo Duterte, baka sabog. After hearing that, there was still no warrant. Hindi natuloy yun yung napag-usapan. Pero for me, hindi dapat nawawala sa radar natin yung bigger issue. Was there really a warrant during the period of nung sinabi yun ni Paulo? Because if there's no proof, mahirap gawing solid argument yung isang claim. Po dyan, mukhang na-clickbait lang kayo. Na-clickbait kayo, Secretary John Vic. Ang ganda pa ng sagot mo, medyo siga sana eh. Kaya lang, dapat na-derail pa rin eh. Okay na sana, dapat, hindi, wala pa pong ganyan, mali po siya. Di sana yun yung pag-uusapan na mali siya. Di ba? Kaya mga kaloy, no? Before we get carried away by the heated exchange of words, let's go back to the foundation of the discussion. Paulo Duterte's claim was that a warrant already existed. Maganda yung pakinggan eh, para sa atin. Kasi parang, makukulong na ulit si Bongo. Makukulong ulit. May chance nang magtagunan naman yung isa sa mga minority. Di ba? Maganda yung pakinggan. If there's a supporting document. But up to now, what actual evidence has been presented na talagang may warrant na? Ngaw-ngaw lang? Knowing Paulo Duterte, knowing mga Duterte, tay-tay kayo pagdating sa mga ganyan. Di ba? Parang yung experience mo sa Shopee, it's like yung, di ba, online seller claiming na ship na yung item mo. But when you ask for tracking number, hindi, mamaya na lang po. Akala ko ba meron na? Ano ba talaga? And that's where the customer starts to lose trust. Di ba? Minsan gagawin pang meme. Kaya ito mga birador having the stronger argument doesn't automatically mean wala ka nang kailangang ayusin sa delivery. And this is where Secretary John Vic comes into the picture. Secretary John Vic naman eh. No? Because let's be honest, when he used the word sabog, maraming tao ang hindi na nakatutok do sa warrant issue. What they discussed instead was, bakit niya kaya sinabi yun? Okay Yung iba sabi, okay daw. Shiga. Yung iba sabi, it's so unbecoming of a SILG secretary. No, yun na tuloy naging pag-usapan. This is where the story starts na mag-iba yung direction. It's like yung being a manager in a meeting, no? Where tama yung mga dala mo lahat ng data, tama yung mga report mo. No? But suddenly you throw a personal joke, no, do sa isang employee. Wala na. Paano kung
purihin mo pa. No, ang ganda mo ngayon ha. Sabay cambio sa betlog na gano'n, no? Ang ganda mo ngayon, sabay kagat labi. Awkward, di ba? Pucha, doon na mapupunta yung usapan sa pagcambio mo ng betlog mong hayop ka. When everyone goes home, hindi na yung report ang naalala nila. Ang naalala nila yung pagcambio mo ng itlog mong hayop ka. Di ba, Ma'am Chaicher? Sakto yung dating ni Ma'am Chaicher, oh. Magka-betlog usahan na joke lang. O nga pala, si Ma'am Chaicher dito, no? Si Reza po, shout out! Natabunan na eh. No? Doon natabunan yung punto. And isa sa mga dahilan is si Secretary John Vic patuloy. Kaya mga mandirigma natin dyan. Asan yung natin? StreamYard. Para for me, you don't need to choose a side, to see yung two realities. First, mahina yung claim if there's no evidence, di ba? Second, an argument can be correct while still needing a better way of being delivered. Ako, I just wanted to be, hindi, Ma'am Liberty Arcega, Boss Christopher, gusto ko lang maging patas. Benigno Javier. Ako, my reading of this is that Secretary John Vic still has a stronger position on the factual side pagdating doon sa diskusyon. But if the wording had been more careful, baka mas mabilis na nakabalik ang publiko doon sa real na issue. Kasi natrap na eh. Andun na, putya, usapang betlog na eh. Usapang sabog na pala. Oh. 'Di ba? So, this isn't a story about who throws the better insult or who responded or who responds faster. Ang tunay na laban dito is yung credibility. If kunyari i-analyze natin, hanggat walang dokumento na magpapatunay that a warrant actually existed during the period Paulo Duterte was referring to, the foundation of this claim remains lacking. 'Di ba? At the same time, magandang paalala rin ito sa government official, na mas effective when their message stays clear and doesn't get delivered by controversial wording, kagaya ng sabog. Wala na tayong pinagkaiba sa kanila niyan. 'Di ba? Ako nga, hiyang-hiya ako magsabi ng betlog dito. Sabog-sabog ba? Hindi ko sinasabi ang mga ganyan. 'Di ba? Kasi guys, mali eh. Ako talaga, kasi kiniklaim ni Paulo na siya yung nag-una nagsabi ng mga bangag-bangag tsaka hi. So, kung naaasar tayo, kung yan yung mga pinagsasabi nila, what separates us from them? Kung pareho lang din tayo, kung nagsasabi sila ng bangag-bangag-bangag, tapos hi sabog-sabog, tapos ganun din tayo, what separates them from us? What separates us from them? 'Di ba? Parang yung pag magmumura. Putya, nagmumura yung kabila. Tapos ikaw gusto mo rin magmura. Pero inaasar mo putya, mura sila ng mura. Ay, alam nyo yun? Yun, tawag doon kaipokrituhan. Kaya Secretary John Vic naman, putya, magturo ka ng magandang asal. Hindi yung ganyan. Kita mo, nagkakaroon tuloy ang opportunity na banatan ka pumupugi ka na sana eh. Lak ng tipaklong the public judgment won't be based on sino ang mas matapang magsalita. The public judgment will be based on who is more believable. Di ba, Nanay Maria? Ayan, Nanay Maria Marilyn Imbido Bautista, shoutout naman sa'yo, Nanay Maria. Kaya ganun din yun eh. Yung pagdating sa paghihigante, ikaw maghihigante ka rin, buwisit nga yung ganun, yung revenge politics, tas ikaw maghihigante. You need to create a borderline between you and them. Di ba, Ma'am Essence Blue? Para
Separation. I-isolate mo yung sarili mo. Huwag mo silang gayahin. No, sana malinaw 'yan ha. Kayo ba? Hindi, sige, ano ba? Sa tingin nyo ba? Tama ba? Na pag sila gumagamit ng mga ganong salita, ganun din tayo, gawin din natin yon, bangag-bangag. Dapat mas malupit. Di ba?